Marshall Pick, Kabanata 5117. Muling bumalik sa isang bata. Nagtanong muli ang Old Ancestor. Kung gayon, kaninong pugad ang nagpalaki ng Royal Lord Black Ink Nests? Umiling si Yang Kai. Hindi ko rin alam. Ayon sa Black Ink Clan, ang Royal Lord Black Ink Nest ay ang pinakamataas na grade na Black Ink Nest. Matagal na nanahimik ang Old Ancestor bago tuluyang idinagdag. Dapat may pinanggagalingan. Kung mahahanap natin ang source na ito, baka maalis natin ang Black Ink Clan minsan at para sa lahat. Nag-aalalang tanong ni Yang Kai. Kung ganoon nga, hindi ba't mayroon pang mas malakas na Black Ink Clansman, na mas malakas kaysa sa Royal Lords? Dahil ang source na iyon ay maaaring magsilang ng high-grade Black Ink Nest na pag-aari ng isang Royal Lord, natural na babantayan ito ng isang mas malakas na Black Ink Clansman. Iyon ay isang nakakatakot na pag-asa. Ang mga Royal Lords ay kapantay na ng Old Ancestors. Kung talagang may mas malakas pa, anong klaseng lakas ang maipapakita nila? Siguro, hindi rin ito maipaliwanag ng Old Ancestor. Sa ngayon, ang ating pangunawa sa Black Ink Clan ay masyadong limitado. Habang nagsasalita, lumingon siya at nakita niyang mainit pa rin sa buntot ang tatlong Territory Lords. Higit sa lahat, sa halip na magbukas ng isang puwang, ang distansya sa pagitan nila ay talagang mas maikli. Isang bakas ng pagpatay na hangarin ang sumilay sa mga mata ng Old Ancestor habang siya ay bumubulong. Ang tatlong stalker na ito ay medyo magulo. Natatakot ako na hindi tayo makakatakas kung hindi natin sila aalagaan. Mayroon ka bang magandang ideya? Si Yang Kai ay mapagpasyang umiling. Hindi ko kayang harapin ang isang Territory Lord, ngunit kung ito ay pagtakas lamang, hindi ito dapat maging problema. Yan ang forte ko. Sinulyapan siya ng Old Ancestor bago siya napagtanto. Tama, sanay ka sa Tao of Space, nakalimutan ko iyon. Pero gusto ko silang patayin. Nangako si Yang Kai nang marinig ito. Tutulong ako sa abot ng aking makakaya. Tumanggo ang Old Ancestor bilang pagsang-ayon habang sinabi niya. Kikilos tayo ayon sa sitwasyon, huwag mong pilitin. Oo, matigas na sagot ni Yang Kai. Sa sandaling iyon, nakita nila ang isang katamtamang laki ng universe fragment na lumulutang sa unahan. Sino ang nakakaalam kung gaano ito katagal na lumipad sa kawalan? Sa takip ng fragment ng universe, lumingon ang Old Ancestor at dumiretso sa universe fragment. Sa susunod na sandali, paulit-ulit niyang itinutok ang kanyang longsword habang bumubuo ng isang set ng mga handsil gamit ang kanyang librerag kamay. Hindi maintindihan ni Yang Kai ang kanyang ginagawa, ngunit alam niya na ang Old Ancestor ay malamang na nag-set up ng ilang uri ng array o bitag. Natapos siya sa isang kisap mata. Pagkatapos, kinagat ng Old Ancestor ang dulo ng kanyang daliri bago ipinitik ang isang patak ng mala gemstone na blood essence sa kawalan. Kaagad pagkatapos nitong gawin, mabilis niyang tinago ang kanyang aura. Naunawaan ni Yang Kai ang diwa ng kanyang pinaplano at nagmamadaling itinago rin ang kanyang aura. Siyempre, dahil kulang ang kanyang cultivation kumpara sa Old Ancestor ay hindi gaanong epektibo ang pagtatago niya. Bagamat ang Old Ancestor ay nakatayo sa kanyang harapan ngayon, kung hindi gagamitin ng isa ang kanilang mga mata upang pagmasdan siya, hindi nila siya mapapansin. Ipinakita nito kung gaano kaganda ang kanyang concealing technique. Siyempre, may kinalaman din ito sa kanyang kamanghamanghang lakas. Nang siya ay natapos na, ang tatlong humahabol na Territory Lords ay lumipad sa buong universe fragment. Nabigo silang makita ang Old Ancestor sa unahan. Gayunpaman, tila napansin nila ang fragment ng universe mula sa gilid ng kanilang mga mata at naramdaman na may kakaiba dito. Napalingon si Mie Qiyong, na namumuno sa grupo. Sa sumunod na sandali, nakita niya ang Old Ancestor na nakasuot ng puti na nakatayong mag-isa sa pira-piraso ng universe habang nakatutok sa kanila ang kanyang espada na may time-time na ekspresyon sa kanyang mukha. Tumindig ang balahibo ni Mie Qiyong. Maaaring wala siyang ideya kung ano ang pinaplano ng Old Ancestor, ngunit sa paghusga sa kanyang poster, masasabi niyang hindi ito mabuti para sa kanila. Kasabay nito, napansin din ni Qinglei at ng ibang Territory Lord na hindi nakilala ni Yang Kai ang kakaibang ito. Hindi akalain ng tatlong Territory Lords na ang human race Old Ancestor, na kanilang hinahabol sa lahat ng oras na ito, ay hihinto talaga dito at tatambangan sila. Akala nila ay masyadong malubhang na sugatan ang Old Ancestor at hindi na kayang makipaglaban sa kanilang tatlo, kaya naman agresibo nilang hinabol siya. Sa buong daan, pinagpapantasyahan ng tatlong Territory Lords ang pagpatay sa isang Old Ancestor. Pagkatapos ng lahat, ang pagkamatay ng naturang powerhouse ay isang pambihirang pagkakataon. Malaki ang kontribusyon nila sa digmaan kung talagang papatayin nila siya.
Hanggang sa sandaling ito na pagtanto ng tatlong territory lords na iba ang mga bagay sa inaakala nila. Ang human old ancestor ay hindi ganap na walang kapangyarihan. Bago pa sila makapag-react, isang malakas na world force ang sumabog mula sa old ancestor habang inihahampas niya ang kanyang espada. Ang universe fragment ay sumabog at naging alikabok nang lumitaw ang isang higanteng yin-yang fish pattern sa kawalan, na bumabalot sa tatlong territory lords. Ang isda yin-yang ay puno ng walang katapusang pagpatay na layunin at, habang umiikot ito, tila ito ay naging isang higanteng gilingang bato na dumurog sa lahat ng nasa hanay nito. Ang tatlong territory lords na binalot nito ay agad na nagsimulang magdugo ng husto habang sila ay napaungol sa sakit at dalamhati. Kaagad pagkatapos, isang surge ng black ink strength ang sumabog mula sa territory lords. Natural, hindi sila uupo at maghihintay sa kamatayan. Ang bawat isa sa kanila ay naglabas ng malakas na pagsabog ng enerhiya sa pagtatangkang kumawala. Habang sila ay nahihirapan, ang old ancestor ay dumating sa harap ng tatlong territory lords na may hawak na espada. Walang nakakita kung kailan siya umatake, kahit siyang Kai na nakatayo sa tabi niya. Hanggang sa isang malamig na liwanag ang kumikislap sa harap ng territory lord na hindi nakilala ni Yang Kai at ang kanyang higanteng ulo ay lumipad sa kawalan ng natauhan si Yang Kai. Ang old ancestor ay pinugutan ng ulo ang isang territory lord sa isang indayog ng kanyang talam. Nagawa na siya ng old ancestor, kaya paanong tatayo si Yang Kai? Agad na nag-teleport ang kanyang figure sa harap ni Mie Qiyong at umatake. Sa sandaling ito, si Mie Qiyong ay abala sa paglaban sa puwersa ng pagiling ng yin-yang fish at ang kanyang buong katawan ay napuno ng dugo dahil ang kanyang aura ay lubhang hangina sa maikling panahon na ito. Nang salakayin ni Yang Kai si Mie Qiyong gamit ang kanyang sibat, hindi nakariyak ang huli at sinaksak siya ng Asher Dragon Spear sa dibdib. Bagamat hindi magaan ang pinsalang ito, hindi ito sapat upang kitilin ang kanyang buhay. Sa kabilang banda, inihampas ng old ancestor ang kanyang espada patungo kay Qinglei, pagkatapos patayin ang unang territory lord. Hindi naman mahina si Qinglei at nagawa niyang iwasan ang paparating na pag-atake, na iniligtas ang kanyang buhay. Magkagayunman, ang liwanag ng espada ay naputol ang isang braso niya habang ang isang bukal ng itim na dugo ay bumulwak mula sa kanyang sugat, na naging dahilan upang siya ay napaatras, napaungol sa sakit. Ngunit ang kanyang pag-ungol ay biglang naputol nang muling maglazlaz ang old ancestor. Sa pagkakataong ito, hindi nakaiwas si Qinglei at nahati sa dalawa ang kanyang malaking katawan. Kasabay ng pagkamatay ni Qinglei, pinalipad din si Yang Kai ng kamao ni Mie Qiyong, na nabali ang marami sa kanyang mga buto. Kahit papaano ay nagawang patatagin ni Yang Kai ang kanyang sarili at nagngangalit ang kanyang mga ngipin habang baliw niyang pinakilos ang Space Principles, na binalot ang kanyang sarili ng sibat habang siya ay bumaril patungo sa kanyang kaaway. Si Mie Qiyong ay nagpakawala ng galit na galit at walang awan na itinulak ang palad. Habang nagsasalpukan ng palad at sibat, naramdaman ni Yang Kai na para siyang tinamaan ng kidlat at nakikita niya ang mga bituin na umiikot sa kanyang mga mata. Sa sandaling iyon, isang nakakatakot na hitsura ang sumilay sa mga mata ni Mie Qiyong. Nakita rin ni Yang Kai ang old ancestor na tahimik na lumilitaw sa likod ni Mie Qiyong na parang multo. Kaagad pagkatapos, ibinaba niya ang kanyang espada, nagpapadala ng nakakagulat na espadang kumakaway pababa kay Mie Qiyong. Nang mawala ang napakatalino na alon ng espada, ang nagyelo na Mie Qiyong ay nalaglag, literal, at nagkalat sa lahat ng direksyon. Tulala si Yang Kai na nakatingin sa unahan, puno ng dugo at dumi ang kanyang mukha. Patay. Tatlong territory lords ang namatay sa wala pang 10 paghinga. Maaaring lumahok siya sa labanan, ngunit ang kanyang kontribusyon ay maliit. Saglit lang niyang napigilan si Mie Qiyong at tinamaan pa siya ng husto sa ganting atake ng huli. Hindi masamang sabihin na ang tatlong territory lord na ito ay namatay lahat sa kamay ng old ancestor. Ang mga nakakatakot na territory lords, kung saan walang magawa si Yang Kai, ay parang mga karaniwang manok sa harap ng old ancestor, hindi makalaban o lumaban man lang, madaling napatay sa isang iglap. Nasaksihan ni Yang Kai ang tunay na lakas ng isang old ancestor nang malapitan ngayon. Magkagayunman, labis siyang nalilito sa kasalukuyang sitwasyon sa harap niya at agad na bumaling sa old ancestor. Inalis ng old ancestor ang kanyang mahabang espada at lumingon sa kanya, nag-aalalang nagtanong pagkatapos makita ang kanyang kalagayan. Kumusta ang iyong mga sugat? Bahagyang umubo si Yang Kai bago sumagot, umiling-iling. Hindi naman seryoso, makakabawi ako pagkatapos ng ilang araw na pahinga, ngunit old ancestor. May hindi ako maintindihan. Ang old ancestor ay walang pakialam na nagtanong.
Gusto mong malaman kung bakit hinayaan ko silang habulin ako dahil maaari ko silang patayin sa anumang punto na naisin ko. Tumanggo si Yang Kai sa kanyang paninindigan. Sumagot ang Old Ancestor. Dahil ito na lang ang natitirang lakas ko. Kung papatayin ko sila noon, hindi na ako makakabalik, pero simula nang makilala kita, aasa na ako para bawiin mo ako. Isang maalab at seryosong ekspresyon ang pumalit sa mukha ni Yang Kai. Hindi ako mabibigo sa tungkuling ipinagkatiwala sa akin. Biglang kinagat ng Old Ancestor ang kanyang dila. Kalokohan, malapit na akong bumalik sa pagiging bata. Natarante si Yang Kai. Ha? Sa sandaling matapos siyang magsalita, ang Old Ancestor ay biglang nagluwa ng isang subo ng dugo habang ang kanyang aura ay mabilis na hanginan na parang isang lobo. Noon lang biglang natauhan si Yang Kai. Ang Old Ancestor ay nasugatan, at ang kanyang mga sugat ay hindi rin magaan. Higit pa rito, nagsimulang lumiit ang Old Ancestor kasabay ng paghina ng kanyang aura. Sa orihinal, ang Old Ancestor ay mukhang isang kabataang babae sa kanyang unang bahagi ng 20s, ngunit sa ilalim ng tulalang tingin ni Yang Kai, ang batang babae na ito ay tila bumalik sa isang 7 o 8 taong gulang na bata sa wala pang 20 paghinga. Lumiit din ang kanyang mapuputing damit kasabay ng kanyang figure, na dumidikit sa kanyang katawan. Malinaw, ito ay hindi isang ordinaryong piraso ng damit, ngunit isang espesyal na Pinoong artifact. Halos lumuwa ang mga mata ni Yang Kai, nakatingin sa batang binago ng Old Ancestor. Ikaw. Siya ay hindi lamang nabigla sa pagbabago ng Old Ancestor, kundi pati na rin sa kanyang maliit na batang babae. Ito rin ang maliit na batang babae na nang-aasar sa kanya sa Yinyang Pass, Marketplace. Ito ang maliit na batang babae na nagbigay sa kanya ng sinaunang barya. Noong una niyang nakilala ang Old Ancestor, nakita siya ni Yang Kai na medyo pamilyar, ngunit hindi niya maalala kung saan niya ito nakita noon. Ngayon sa wakas ay naunawaan na niya na ang hitsura ng Old Ancestor ay medyo katulad ng maliit na batang babae na iyon. Hindi niya akalain na ang Old Ancestor mismo ang batang babaeng iyon. Biglang, lahat ng nakatagpo ni Yang Kai noon na hindi niya naiintindihan ay naging makabuluhan sa kanya. Dati, nagtataka siya kung bakit hindi siya ipinatawag o binibigyan ng anumang tagubilin ng Old Ancestor ng Yinyang Pass bago siya ipadala sa ganoong mahalagang misyon upang makalusot sa kaibuturan ng teritoryo ng Black Ink Clan at hanapin ang Black Ink Disciple Artifact Refiners. Hindi dahil sa hindi siya tinawag ng Old Ancestor, sa halip ay nasa tabi niya ito sa buong panahon. Ang mga pinagmulan ng sinaunang barya ay may katuturan din ngayon. Paanong ang isang maliit na batang babae na wala man lang sa Heaven Opening Realm ay magnakaw ng ganoong kaalagang bagay mula sa Old Ancestor? Noong panahong iyon, inakala ni Yang Kai na ibinigay ito sa kanya ng Old Ancestor, ngunit ngayon ay tila hindi iyon ang nangyari. Sa sandaling ito, hindi maramdaman ni Yang Kai ang anumang bakas ng paglilinang mula sa batang babaeng ito. Siya ay tulad ng isang ordinaryong mortal na hindi kailanman nilinang bago. Kung hindi nasaksihan ni Yang Kai ang kanyang pagbabago sa sarili niyang mga mata, hindi siya maniniwala na ang taong ito sa kanyang harapan ay talagang ang Yinyang Pass Old Ancestor. Anong kalokohan? Medyo nalitaw si Yang Kai. Huwag ka lang tumayo dyan nakanganga, bilisan mo tumakbo. Sino ang nakakaalam kung kailan maaaring dumating ang mas maraming Black Ink Clansmen upang mag-imbestiga? Ang mukha ng Old Ancestor ay mapatla at may kaunting dugo na tumutulo mula sa sulok ng kanyang mga labi. Ang kanyang maningning na mga mata ay naging kulay abo at nawala ang kanilang ningning at siya ay mukhang pagod na ang kanyang mga talukap ay nagsisimula ng lumuwa. Martial Pick, Kabanata 5118. Naglabas ng utos ang Ancestor. Sa pagudyok kay Yang Kai, ang kanyang maliit na katawan ay sumuray-suray pasulong. Agad na lumapit si Yang Kai para suportahan siya. Medyo pagod na ako. Pinunasan ng batang babae ang kanyang mga mata gamit ang kanyang maputi, maliit at mabilog na kamay ng sanggol, humihikab. Bilisan mo na bumalik sa pass, at mag-ingat sa daan. Pagkasabi niya nun, pumikit siya. 2 beses siyang tinawagan ni Yang Kai ngunit hindi siya nakatanggap ng anumang tugon. Matapos niyang suriing mabuti ang batang babae sa kanyang harapan, nalaman niyang nakatulog na talaga ito. Hindi niya alam kung matatawa ba siya o maiiyak. Naiwan siyang walang pagpipilian kundi kunin ang maliit na babae sa baywang at pumunta sa Yinyang Pass. Maaaring hindi siya gumanap ng malaking papel sa huling labanan, ngunit nasugatan pa rin siya ni Mie Qiyong habang pinipigilan niya siya. Gayunpaman, ang ganitong uri ng pinsala ay hindi isang malaking problema para kay Yang Kai. Kahit hindi siya nagpahinga ay makakabawi pa rin siya. Ibinaba niya ang tingin sa maliit na batang babae sa kanyang mga bisig, na nakapulupot at mahimbing na natutulog, at hindi maiwasang mapansin ang kanyang sobrang maputlang kutis.
Walang sino man ang mag-iisip na ang isang maliit na batang babae ay makakapatay ng 3 territory lord sa isang iglap. Ang kanyang maliit na katawan ay talagang dinala sa loob nito ang pinakamataas na lakas ng human race. Noong unang nakilala siya ni Yang Kai, naramdaman lang niya ang aura ng Origin King Realm Cultivator mula sa kanya. Sa oras na iyon, hindi niya maiwasang magtaka kung paano nabubuhay ang isang batang babae sa Yinyang Pass. Nagsinungaling siya sa kanya noong panahong iyon, na sinasabing ipinanganak siya sa Yinyang Pass, at pinaniwalaan siya ni Yang Kai. Ngunit sa sandaling ito, hindi man lang maramdaman ni Yang Kai ang kahit katiting na bakas ng aura ng isang cultivator mula sa kanya. Siya ay tulad ng isang ordinaryong mortal ngayon. Si Yang Kai ay hindi pa nakatagpo ng ganoong sitwasyon noon ngunit naghinala siya na ito ay may kinalaman sa secret art ng Old Ancestor. Marahil kapag siya ay malubhang nasugatan, babalik siya sa kanyang kabataan upang gumaling. Sinubukan niyang ilagay ang batang babae sa kanyang mga bisig sa kanyang miniature universe, ngunit nalaman niyang hindi niya ito magawa. Kahit na ang Old Ancestor ay hindi nagpapakita ng mga palatandaan ng paglilinang sa ngayon, ang kanyang 9th grade Heaven Opening Realm Foundation ay naruroon pa rin, kaya hindi siya napigilan ng kanyang miniature universe. Dahil hindi niya ito mailagay sa kanyang miniature universe, maaari lamang siyang manatiling nakabantay at subukang iwasan ang anumang salungatan sa Black Ink Clan habang dinadaanan niya ito habang pisikal na dinadala siya. Higit pa rito, hindi nang ahas si Yang Kai na gumamit ng instantaneous movement maliban kung talagang kinakailangan. Una, maubos nito ang lakas niya. Magiging maginhawa para sa kanya na gumamit ng instantaneous movement kung siya ay nag-iisa, ngunit ang pagdadala ng isang tao kasama niya ay madaragdagan ang kanyang pagkonsumo ng maraming beses. Pangalawa, ang kalagayan ng Old Ancestor ay talagang hindi maganda at si Yang Kai ay walang ideya kung ang instantaneous movement ay negatibong makakaapekto sa kanya. Sa kabutihang palad, ang paglilinang ni Yang Kai ay hindi mababa at ang kanyang bilis ay hindi mabagal. Kahit na lumipad siya pabalik sa Yinyang Pass, aabutin lang siya ng 1 buwan o 2. Habang nasa daan, iniwasan ni Yang Kai ang nakakalat na Black Ink Clansmen at ang paglalakbay ay nanatiling walang pangyayari sa ngayon. Pagkalipas ng 3 araw, biglang naramdaman ni Yang Kai na gumalaw ang maliit na figure sa kanyang mga braso. Pagtingin niya sa ibaba, nakita niya ang Old Ancestor na kinusat ang kanyang mga mata at dahan-daang nagising. Tuwang-tuwa si Yang Kai. Old Ancestor, gising ka na. Mapatla pa rin ang kutis ng Old Ancestor, ngunit bumuti na ito kumpara sa dati, kahit kaunti lang. Ang Old Ancestor ay nagpakawala ng mahinang ungol habang siya ay lumipat sa isang mas komportableng posisyon sa yakap ni Yang Kai. Nang magawa iyon, walang pakialam siyang nagtanong. Nasaan tayo? Sumagot si Yang Kai. Nasa teritoryo pa rin tayo ng Black Ink Clan, halos 1 buwan ang layo mula sa Yinyang Pass. Ang bagal. Mukhang hindi nasisiyahan ang Old Ancestor. Biglang nakaramdam ng awkward si Yang Kai. Bakit hindi ka makatulog ng kaunti? Baka sakaling magising ka na lang. Ang Old Ancestor ay sadyang pinalaki ang kanyang mga mata, umiling. Hindi ako pagod, hindi ako natutulog. Marahil ay dahil hindi ito komportable sa mga bisig ni Yang Kai, ang kanyang maliit na katawan ay nag-adjust at lumipat sa ibang mga posisyon ng ilang beses, ngunit hindi pa rin siya nakontento. Sa wakas, hinawakan niya ang braso ni Yang Kai, binaligtad ang kanyang katawan, at yamakap sa kanyang leeg, sa wakas ay tumigil. Biglang nakaramdam ng hindi komportable si Yang Kai. Hindi mahalaga kung ang isang tunay na 7 o 8 taong gulang na batang babae ay nakasakay sa kanyang mga balikat, ngunit ang isyu ay na siya ay hindi isang maliit na babae, siya ang Old Ancestor ng Yinyang Pass. Ang mataas at makapangyarihang Old Ancestor ay nakasakay sa kanyang mga balikat ng ganito, inilalagay siya sa isang mahirap na posisyon. Medyo nakakahiya kung may makakita nito mula sa Yinyang Pass. Ang Old Ancestor, sa kabilang banda, ay tila masaya. Ang kanyang 2 maliliit na paa na nakalawit sa dibdib ni Yang Kai ay umuusad ng pabalik-balik habang siya ay tumingin sa paligid na may interes, na parabang ninanamnam niya ang magandang tanawin. Gayunpaman, natural na walang magagandang tanawin sa hinterland ng Black Ink Clan, kaya pagkaraan ng ilang sandali, nainip ang Old Ancestor at tinapik ang ulo ni Yang Kai. Nagugutom ako. Naisip ni Yang Kai na mali siya sa pagkarinig. Gutom na ako. Yumuko ang batang babae at sumigaw sa tainga ni Yang Kai. Gusto kong kumain ng mainit na steamed stuffed buns. Nanlaki ang mga mata ni Yang Kai sa gulat. Saan ako kukuha ng steamed stuffed buns dito? Natural na walang mga tindahan sa malawak na walang laman na ito. Nakaramdam si Yang Kai na may malaking pagbabago sa ugali ng Old Ancestor matapos maging isang bata. Wala akong pakialam, gusto kong kumain ng steamed stuffed buns,
Ngayon din, sa sandaling ito, ang batang babae ay patuloy na sumisigaw, nag-aalboroto na parang tunay na bata. Tatanggihan na sana siya ni Yang Kai at sasabihing wala siyang magagawa, ngunit bigla niyang naalala na habang ang ibang mga Heaven Opening Realm Cultivator ay maaaring hindi matugunan ang kahilingang ito, pinalaki niya ang isang malaking bilang ng mga tao sa kanyang miniature universe. Makukuha niya ang anumang gusto niya sa kanila. Gamit ang kanyang divine sense, nakita niya kaagad ang isang steam stuffed bun shop sa isang mataong lungsod sa kanyang miniature universe. Sa susunod na sandali, isang tray ng steam stuffed buns ang lumitaw na may isang pitik ng kamay bago niya ito iniabot sa kanya. Kunin mo. Agad namang ngumiti ang batang babae. Kumuha siya ng steam stuffed bun at kumagit, ngunit sa susunod na sandali, bigla niya itong iniluwa ng may lumitaw na kunot sa kanyang noo. Yuck! Ito ay parang tae, gusto kong kumain ng masarap na steam stuffed buns. Agad na sumakit ang ulo ni Yang Kai. Bigla niyang naunawaan kung bakit ang 7th grade at 8th grade Heaven Opening Realm Masters sa Yin Yang Pass ay walang kilos ng mga masters sa marketplace, at kung bakit ang bawat isa sa kanila ay labis na walang prinsipyo sa kanilang mga negosyo. Ang mga tao ng Yin Yang Pass ay kailangang magtrabaho ng husto upang mapagsilbihan ang isang old ancestor na tulad niya. Ang miniature universe ni Yang Kai, sa loob ng main conference hall ng 7-star sect. Isang pulong ng mga nakatataas ang nagaganap. Mula noong huling pagkakataon na hiniram ni Yang Kai ang lakas ng Emperor Realm Masters ng 7-star sect para patayin si Zhu Fang, naunawaan na nila kung ano ang nasa itaas ng Emperor Realm. Itinuro din sa kanila ni Yang Kai ang paraan upang patagilan ang kanilang mga dowsils at binigyan sila ng ilang mapagkukunan upang linangin. Kamakailan, ang mga nakatataas sa 7-star sect ay nagsusumikap na makapasok sa Heaven Opening Realm, ngunit ang kanilang mga kakayahan ay kulang. Kahit na nagawa nilang makapasok sa Heaven Opening Realm sa hinaharap, ang kanilang grade ay magiging lubhang limitado. Hindi sila gaanong makakatulong sa Black Ink Battlefield. Tanging si Miao Feiping lamang ang nagkaroon ng pagkakataong maabot ang 6th grade. Sa sandaling ito, tinatalakay ng Emperor Realm Masters ang kanilang sariling cultivation insight kasama ang Sect Master, si Shangganji, bilang pinuno. Bagamat itinuro sa kanila ni Yang Kai ang paraan para i-condense ang kanilang dowsil, natural na marami silang tanong dahil hindi pa sila nakakaalam ng mga ganoong bagay dati. Gusto nilang humingi ng payo kay Yang Kai, ngunit ang kanilang ancestor, si Yang Kai, ay palaging mailap. Hindi nila siya mahanap, kaya walang pagpipilian, maaari lamang nilang subukang matuto sa pamamagitan ng pagtalakay sa isa't isa. Bagamat ang lahat ng tao sa bulwagan ay nakakulong sa isang mainit na talakayan, si Shangganji ay biglang nataranta habang siya ay tumayo ng tuwid habang ang isang masikasong tingin ay lumitaw sa kanyang mukha, na tila nakikinig sa kung ano. Ang kanyang kakaibang mga kilos ay nagpagulo sa marami sa mga nakatataas at lahat sila ay nakatuon ang kanilang atensyon sa kanya. Pagkaraan ng ilang sandali, yumuko si Shangganji at same time na sinabi. Susunod ang junior na ito. Sa sandaling sinabi niya ito, lahat ng Emperor Realm Masters na naruroon ay nasa sabik. Nagtanong pa nga si Elder Gun Chenxing. Sect Master, may mga tagubilin ba ang ancestor? Sa buong Void World, ang tanging tao na maaaring gumawa kay Shangganji na kumilos ng magalang ay ang ancestor. Gaya ng inaasahan niya, same time na tumango si Shangganji sa kanyang paninindigan. Ngayon lang, naglabas ang ancestor ng isang utos para isakatuparan ng 7-star sect ko. Si Gun Chenxing at ang iba pa ay sabay na tumayo, na nagpanteng ang kanilang mga tainga. Inilibot ni Shangganji ang mga tao at mariing sinabi. Gusto ng ancestor na kumain ng steam stuffed buns. Napatulala ang lahat. Inakala ni Gun Chenxing na mali ang kanyang narinig at may pag-aalinlangan na nagtanong. Sect Master, ano ang gustong gawin ng ancestor? Tinitigan siya ni Shangganji na may seryosong mukha, na inuulit. Gusto ng ancestor na kumain ng steam stuffed buns, masarap na steam stuffed buns. Ang mga gamit ng 7-star sect ay biglang nagsimulang umikot habang lumilipad ang Emperor Realm Masters. Hindi alam ng mga disipulo sa ibaba kung ano ang nangyayari at inakala nilang may malaking nangyari, ngunit hindi nagtagal na laman nilang isa sa mahalagang spirit beast ng 7-star sect ang pinatay ni Elder Gun Chenxing. Nagulat lahat ang mga alagad. Kailangang malaman na si Elder Gun Chenxing ay gumugol ng malaking pagsisikap upang makuha ang spirit beast na ito sa nakaraan. Ito ay medyo malakas at matalino. Kasabay ng magandang hitsura nito, marami sa mga alagad ang nagustuhan ito. Bagamat ito ay may masamang ugali at paminsan-minsan ay nakakasakit ng iba, kapag ang spirit beast na ito ay pinatay, marami sa mga babaeng disipulo ang napaluha.
Naramdaman nila na si Elder Gun Chenxing ay hindi makatao. Paano niya papatayin ang napakagandang spirit beast? Sa halip na tawagin siyang Gun Chenxing, dapat na lang natin siyang tawaging Butcher Gun. Hindi alam ng mga disipulo kung bakit pinatay ang spirit beast, ngunit alam ng mga elder. Gusto ng ancestor na kumain ng steamed stuffed buns, masarap na steamed stuffed buns. Hindi nila alam kung anong uri ng steamed stuffed bun ang masusumpungan ng ancestor na masarap, kaya maaari lamang nilang subukan ang kanilang makakaya sa pamamagitan ng paggamit ng mga nangungunang materyales na makikita nila. Nakilos na ang buong 7-star sect, lalo na ang mga disipulong bihasa sa pagluluto. Wala pang 2 oras, lahat ng uri ng steamed stuffed buns ay naihain na. Sa sandaling binuksan ng bapur, isang basket ng steamed stuffed buns ang kakaibang nawala. Sa kawalan, isang pawis na si Yang Kai ang nagbigay ng bagong lutong steamed stuffed bun sa Old Ancestor. Subukan ito. Kinuha ito ng Old Ancestor at sinipsip bago maingat na kumagat. Katanggap-tanggap. Isang mahabang buntong hininga ang pinakawalan ni Yang Kai. Ang 1 oras bago na ihanda ang steamed stuffed buns ay tiyak na pinakamahirap na oras ng kanyang buhay. Hindi siya makaramdam ng sobrang pagod kahit na kailangan niyang labanan ang isang territory lord ng isa-isa. Ang pag-aalboroto sa Old Ancestor ay isang bangungot na dapat harapin. Buti na lang at natahimik na siya sa wakas. Nakaupo sa kanyang mga balikat, ang Old Ancestor ay masayang kumakain. Kumuha siya ng steamed stuffed bun at itinulak ito sa bibig ni Yang Kai. Kumain ka rin. Sinabi ni Yang Kai. Hindi ko ito kailangan. Kumain. Pinasok lang ito ng Old Ancestor sa kanyang bibig pagkatapos maghagis ng isang salita. Nilunok ni Yang Kai ang kanyang mga protesta at masunuring kinain ang tinapay. Mabilis na naubos ang kaunting steamed stuffed buns habang sunod-sunod na kinain ng dalawa. Dinilaan ng Old Ancestor ang kanyang maliit na kamay at casual na bamulong. Gusto ko ring kumain ng mga minatamis na prutas. Agad na naramdaman ni Yang Kai na tila siya ay tinamaan ng kidlat habang nababalot ng kaguluhan ang kanyang mukha. Old Ancestor, mangyaring maghintay ng ilang sandali. Sa 7-star sect, tumayo si Shang Ganji ng tuwid bago biglang lumingon sa mga elder na nakatitig sa kanya at nagsalita. Gusto ng ancestor na kumain ng mga minatamis na prutas. Martial Pick, Kabanata 5119. Sinusuyo ni ancestor ang isang bata. Gustong kumain ng mga ancestor ng pancake. Gustong uminom ng mga ancestor ng tsaa. Nais ng ancestor. Halos bawat ibang araw, isang bagong utos ang ipapalabas, na nagpapadala sa buong 7-star sect sa isang kaguluhan ng aktibidad. Ang sect master, si Shang Ganji, ang namamahala sa pag-uugnay ng kanilang tugon, pinangunahan ng iba't ibang Emperor Realm Elders na magtulungan. Sa tuwing maglalabas ng kautusan, ang lahat ng lakas tao ng sekta ay makikilos, nakukumplito sa kahilingan sa pinakamaikling panahon na posible kahit ano pa ang hilingin ng ancestor. Matapos makumplito ang ilang mga utos ng mga ancestor, isang Emperor Realm Elder ang biglang nagtanong. Sect Master, ano ang ginagawa ng ancestor? Naging seryoso ang ekspresyon ni Shang Ganji. Paano natin mauunawaan ang iniisip ng ancestor? Huwag mo nang masyadong isipin, mas mahalaga ang maselang pagkumpleto ng bawat gawain. Paulit-ulit na tumango ang elder bilang pagsang-ayon. Natural, hindi natin maarak ang iniisip ng ancestor. Kaya lang, sa tingin ko ang mga kahilingang ibinangon ni ancestor ay hindi niya personal na kailangan. Sumulyap si Shang Ganji sa kanya, nahuhulog sa kanyang isipan. Ibig mong sabihin. Nagpatuloy ang elder. Sect Master, dapat alam mo na ako ay naging lolo ilang taon na ang nakararaan. 6 na taong gulang na ngayon ang apo ko at napakapaglaro at matako. Kapag ako ay malaya, siya ay gumagawa ng lahat ng uri ng mga kahilingan, katulad ng mga kautosang inilabas ng ancestor. Kung ang old master na ito ay maaaring gumawa ng isang matapang na pagpapalagay, sa palagay ko ang ancestor ay gumagawa ng parehong bagay tulad ng old master na ito. Nanunuyo sa isang bata. Sa sandaling lumabas ang mga salitang ito sa kanyang bibig, umalangaw ito sa maraming mga puso ng mga elder habang ang ilan ay tumango bilang pagsang-ayon. Sa totoo lang, maraming mga utos ang naipasa nitong mga nakaraang araw, kaya lahat ay nakapag-isip ng ilang bagay mula sa kanila. Gayunpaman, walang sinuman sa kanila ang nagkaroon ng lakas ng loob na magtanong, o gumawa ng anumang pagpapalagay, hanggang sa matapang na nagsalita ang elder na ito. Napataas ang kilay ni Shang Ganji nang marinig ito. Sumuyo sa isang bata. Maaaring tama ka, ngunit ang ibig sabihin ba nito ay may tagapagmana ang ancestor? Ito ay masayang balita. Sagot ng elder. Siyempre,
Masayang balita, pero kung talagang sinusuyo niya ang isang bata, mas magiging proactive tayo sa pagsuporta sa kanya. Napakahirap unawain ang ugali ng isang bata, ngunit hanggat sila ay masaya, sila ay magiging masunurin. Anong plano mo? Tanong ni Shanggunji. Hinaplos ng elder ang kanyang balbas bago sumagot. Kung tungkol sa pagkain, marami na tayong inihanda na merienda para sa ancestor, kaya dapat ay entertainment ang direksyon na dapat nating tutukan ngayon. Upang sabihin sa iyo ang totoo, ang aking apo ay mahilig sa isang tiyak na laruan, at siya ay nasisiyahan sa paglalaro nito. Kung maaari tayong magbigay ng katulad na bagay sa ancestor, marahil ay malulutas natin ang suliranin ng ancestor. Oh, naging interesado si Shanggunji. Ano ito? Napangiti ang elder sa kanyang balbas bago ibigay ang pangalan nito. Bahagyang tumango si Shanggunji bilang pagsang-ayon. Isang kawili-wiling panukala. Kung ganoon, dapat ay mabilis tayong gumawa ng isa at ibigay ito sa ancestor. Malugod na tinanggap ng elder ang utos. Matapos ang oras na kailangan upang pakuluan ang isang tasa ng tsaa, biglang inabot ni Yang Kai ang isang bagay na lumitaw sa kanyang kamay, iniabot ito sa old ancestor sa kanyang leeg. Narito, ito ay para sa iyo. Sinulyapan ito ng old ancestor bago hinampas ang ulo ni Yang Kai at galit na nagtanong. Sa tingin mo ba ay bata ako? Umikot ang leeg ni Yang Kai. Magkagayunman, kinuha ng old ancestor ang bagay sa kanyang kamay na may mahinang nguso bago niya sinimulang nanginginig ito bilang kasiyahan. Ito ay isang rattle drum. Matapos nilang iregalo kay Yang Kai ang rattle drum noong araw na iyon, ang dalas ng paglabas ng ancestor ng mga bagong utos ay lubhang nabawasan. Bagamat kailangan pa nilang maghanda ng pagkain paminsan-minsan, hindi na ito gaano kadalas gaya ng dati. Matapos ang unang pagmamadali, nagawang mabilis at epektibong nakumpleto ng 7-star sect ang mga utos ng ancestor. Ang ancestor ay halatang labis na nasisiyahan sa kanilang pagganap, kahit na pinagkalooban sila ng ilang mga materyales at maraming mga insight tungkol sa pag-condense ng kanilang mga dociles. Ang mga nakatataas sa 7-star sect ay natural na labis na nagpapasalamat. Lumipas ang isang buwan sa isang kisap mata. Pagkatapos ng walang tigil na paglalakbay, si Yang Kai ay malapit na sa Yinyang Pass. Hindi siya nakasagap ng maraming Black Ink clansmen sa daan, kaya medyo maayos at walang nangyari ang paglalakbay. Sa araw na ito, nakita ni Yang Kai ang matayog na Yinyang Pass mula sa malayo, ngunit tulad ng inaasahan niya, napaliligiran ito ng hukbo ng Black Ink clan. Mahigit kalahating taon na ang nakalipas mula nang makipag-ugnayan ang hukbo ng Black Ink clan sa hukbo ng Yinyang Pass. Sa panahong ito, ang magkabilang panig ay tiyak na nagkasagupaan sa ilang pagkakataon na. Nang dumating si Yang Kai, ang magkabilang panig ay nasa mas mataas na estado ng tensyon, ngunit hindi gaanong labanan ang nangyayari. Ito rin ay may katuturan. Sa tuwing kinubkob ng hukbo ng Black Ink clan ang isang Great Pass, ang labanan ay tatagal ng napakahabang panahon, mula sa isang dekada o 2 hanggang 1 siglo. Sa panahong ito, ang hukbo ng Black Ink clan ay patuloy na palitan ang kanilang sariling mga puwersa hanggang sa ang kanilang mga casualty ay napakarami para sa kanila upang madala. Kapag ang hukbo ng Black Ink clan ay umatras, ang human sa wakas ay magkakaroon ng ilang mahalagang oras upang magpahinga at makabangon. Nasa unahan ang Yinyang Pass, at kung nag-iisa si Yang Kai, magagamit niya sana ang Universe Transference Law para direktang bumalik. Ang bawat Great Pass ay mayroong 4 na Purifying Black Ink battleships, at lahat ng mga ito ay may Universe Array na personal na na-install ni Yang Kai, kaya natural lang na iniwan niya ang kanyang imprint sa kanila. Ngunit dahil kasama rin niya ang Old Ancestor, hindi niya nagamit ang Universe Transference Law. Ang pagtatanim ng Old Ancestor ay ganap na naubos, kaya kung siya ay makatagpo ng anumang panganib, wala siyang kapangyarihang ipagtanggol ang sarili. Kung gusto niyang bumalik sa Inner Sanctum, kailangan niyang planuhin ng mabuti ang bawat hakbang niya. Ang Old Ancestor naman ay tila walang ibang hinanggad kundi ang makitang bumagsak ang mundo sa kaguluhan. Hinimok niya si Yang Kai na magpatuloy. Ayon sa kanya, kung lalabas si Yang Kai, tiyak na darating ang mga sundalo ng Yinyang Pass para suportahan siya. Sa oras na iyon, maaari silang makahanap ng pagkakataong ligtas na makabalik sa Inner Sanctum sa pamamagitan ng pagtutulungan, lalo na't si Yang Kai ay bihasa sa Dao of Space. Desididong tinanggihan ni Yang Kai ang panukala ng Old Ancestor. Ang bata na bersyon ng Old Ancestor ay masyadong walang ingat. Kahit na ang kanyang panukala ay nagkaroon ng pagkakataon na magtagumpay, ito ay nagdala ng malaking panganib. Dahil may kinalaman ito sa kaligtasan ng Old Ancestor, hindi nang ahas si Yang Kai na maging pabaya. Kung gayon, ano ang iminumungkahi mong gawin natin?
Dahil tinanggihan ang kanyang panukala, halatang nagalit ang Old Ancestor. Maghintay tayo. Imposibleng mapayapa ang pagtitig ng dalawang panig sa isa't isa. Kapag nagsimula na talaga ang laban, hahanap tayo ng lugar na may mahinang depensa at makakalusot. Hindi ito ang unang beses na gumawa ng ganito si Yang Kai, ngunit noong huling ginawa niya ito, daan-daang iba pa ang kasama niya. Sa pagkakataong ito, sarili na lang niya ang maaasahan niya. Pagkagawa ng kanyang desisyon, agad na nakahanap si Yang Kai ng isang universe fragment at tumira. Ang universe fragment na ito ay hindi masyadong malaki, at may mga bakas ng pagmimina dito. Malamang, ginamit ng Yin Yang Pass ang Void Yin Yang Mirrors para ihatid ang universe world pabalik dito, mina ito, at pagkatapos ay itinapon ang mga natira. Malamang na hindi inaasahan ng Black Ink Clan na may mga tao na titigil sa ganoong lugar, kaya wala silang anumang intensyon na imbestigahan ito. Sa mga sumunod na araw, bagamat ang dalawang lahi ay nag-aaway sa isa't isa, ito ay ilang maliliit na labanan, walang masyadong malaki. Matiag ang naghintay si Yang Kai. Sa wakas, pagkatapos ng kalahating buwan, si Yang Kai, na naglilinag, ay biglang nakaramdam ng malakas na pagbabago-bago ng enerhiya na nagmumula sa direksyon ng Yin Yang Pass. Nang tumangala siya, nakita niyang galit na galit ang hukbo ng Black Ink Clan na umaatake sa Yin Yang Pass. Ang buong larangan ng digmaan ay nababalot ng mayamang Black Ink strength at nakikita niya ang hindi mabilang na Black Ink clouds sa lahat ng laki na sumasaklaw sa buong larangan ng digmaan. Ito na ang pagkakataon niya. Tumayo si Yang Kai at sinimulang pagtuunan ng pansin ang labanan. Ang universe ay umakyat din sa kanyang balikat at umupo sa kanyang espesyal na upuan, nakatitig sa labanan na may nanlalaking mga mata. Sa pagharap sa galit na pag-atake ng Black Ink Clan, ang humans ay karaniwang ipinaubaya ang lahat sa malalakas na depensa ng Yin Yang Pass. Hanggat na natiling nakatayo ang Yin Yang Pass, ang Black Ink Clan ay karaniwang walang magawa sa human race. Ang lahat ng kanilang mga pag-atake ay isang pag-aaksaya lamang ng enerhiya. Sa kabilang banda, ang mga spirit array at artifact na nakaset up sa paligid ng Yin Yang Pass ay epektibong makakapatay sa papasok na Black Ink Clan. Ang pag-ataking ito ay tumagal ng 3 buong araw bago biglang humina ang momentum ng Black Ink Clan. Sa sandaling iyon, isa-isang lumitaw ang mga barkong pandigma mula sa mga tarangkahan ng Yin Yang Pass. Kaagad pagkatapos, sunod-sunod na sinugod sila ng mga numero, inaatake sila. Ang mga sundalo ng dalawang lahi ay agad na ikinulong sa isa pang mainit na paghaharap sa napakalaking larangang ito. Ang hindi mabilang na Black Ink Clansmen ay agad na nawalan ng buhay, samantalang maraming human race warships ang naging shambles. Tara na, sigaw ni Yang Kai at sumugod patungo sa Yin Yang Pass. Nakasakay sa kanyang mga balikat, mahigpit na hinawakan ng universe ang kanyang buhok gamit ang isang kamay, habang nakaturo sa unahan gamit ang isa pa, mukhang tuwang-tuwa habang sumisigaw siya. Sisingilan. Sa magulong larangan ng digmaan, walang sinuman sa magkabilang panig ang nakapansin ng isang pares ng mga figure na umaakyat patungo sa kanila mula sa likuran, hanggang sa ang isang dragon roar ay umalangaw sa buong larangan ng digmaan at isang gininto ang kinang kumislap, na sinundan ng marilag na anyo ng isang 30,000 metro ang haba na dragon. Mayroong isang higanteng sibat na hindi mas maliit kaysa sa katawan nito sa isa sa mga kuko ng Great Dragon, at sa sandaling ito ay lumitaw, natangay nito ang sibat na ito sa kahabaan ng larangan ng digmaan, na humahampas sa mga walang kamalay-malay na Black Ink Clansmen na parang isang marahas na bug zone ng hangin na tangay ng bumagsak. Dahon. Ang Black Ink Clan ay dumanas ng napakalaking casualty sa isang kisap mata at nang hagupitin ng Great Dragon ang buntot nito, hindi mabilang ang mga namatay. Sa ganoong larangan ng digmaan, ang pagkawasak na maaaring idulot ng Great Dragon ay hindi maisip, bukod pa sa mahabang sibat na hawak sa Dragon Claw nito. Marami sa Black Ink Clansmen ang namutla sa takot at sinubukang umiwas, ngunit mahirap pa rin para sa kanila na maiwasan ang nalalapit na kamatayan. Hindi nagtagal, ang hitsura ng Great Dragon ay nakakuha ng atensyon ng magkabilang panig. Mabilis na nagtagpo ang masters ng parehong lahi. Gusto ng isang panig na harangin ang dragon, habang ang isa naman ay gustong iligtas ito, na natural na nagresulta sa isang matinding sagupaan. Ang resulta ng labanan ay yumanig sa universe at naging sanhi ng pagbagsak ng kawalan. Ang maliit na figure ng Old Ancestor ay nakatayo sa ibabaw ng ulo ng dragon ni Yang Kai, tambos sa mga galaw ng Great Dragon. Napapaligiran siya ng matinding pagpatay na layunin, bumabagyo mula sa bawat posibleng direksyon, ngunit nanatili pa rin siyang matatag. Biglang, isang matipunong figure ang bumasag sa hanay ng mga kaaway at dumapo sa ulo ng dragon, yumoko at ikinuyom ang kanyang kamao. Maligayang pagbabalik, Old Ancestor. Bahagyang tumango ang Old Ancestor.
Nagsumikap ka. Ang taong dumating ay walang iba kundi ang Southern Army Commander, si Wu Qing. Sa buong Yinyang Pass, siya ang pinakamalakas na Heaven Opening Realm Master bukod sa Old Ancestor. Taglay din niya ang isa sa 4 Universe Pillars at isang pag-asa sa hinaharap ng human race gaya ng sabi-sabi na hindi siya malayong sumulong sa 9th grade. Kung talagang makakalusot siya sa 9th grade balang araw, magkakaroon ng isa pang Old Ancestor ang human race. Kasabay ng pagdating ni Wu Qing, maraming Heaven Opening Realm Masters ang nagtipon sa paligid ng Great Dragon. Maging ang ilang 8th grade Division Commander ay dumating, na sinamahan ng maraming barkong pandigma. Napapaligiran ng mga elite ng human race, sina Yang Kai at ang Old Ancestor ay sinamahan pabalik sa Yinyang Pass. Malinaw na natuklasan din ng Black Ink Clan ang sitwasyon dito. Bagamat hindi nila lubos na naiintindihan kung bakit labis na ipinagtatanggol ng mga tao ang Great Dragon, dahil ang kalaban ay binibigyang pansin ito, dapat na mahalaga ito. Dahil dito, sumugod ang Black Ink Clan, ngunit gaano man karami sa kanila ang sumubok, nabigo silang harangan ang pagsulong ng mga tao. Pagkaraan ng ilang sandali, dinala si Yang Kai at ang Old Ancestor sa isa sa mga pangunahing tarangkahan ng Yinyang Pass sa ilalim ng pamumuno ni Wu Qing. Ipinatawag ni Wu Qing ang kanyang lakas at ibinalot ito sa Old Ancestor bago mabilis na pumasok sa Inner Sanctum habang si Yang Kai ay tumalikod at sumama sa hukbo upang labanan ang Black Ink Clan. Martial Pick, Kabanata 5120. Labanan sa labas ng Yinyang Pass. Ang labanang ito ay tumagal ng ilang araw at sa wakas, hindi mapanatili ni Yang Kai ang kanyang dragon form at walang pagpipilian kundi ang lumaban sa kanyang human form. Pagkaraan ng ilang araw, umatras ang magkabilang panig. Ang larangan ng digmaan ay pumasok sa isang pambihirang maikling panahon ng kapayapaan. Ang mga hukbo sa magkabilang panig ay nakatuon sa pagpapagaling, ngunit hanggat ang Black Ink Clan ay hindi umatras, ang Yinyang Pass ay hindi talaga makapagpahinga. Buti na lang at nakabalik na ang Old Ancestor. Bagamat ang Old Ancestor ay muling nasugatan at hindi maiiwasang bumalik sa kanyang mas bata, ang balitang ibinalik niya ay lubos na nagpalakas ng moral ng Yinyang Pass. Si Mugwang ay malubhang nasugatan sa kanyang pakikipaglaban sa Old Ancestor at kasalukuyang natutulog sa kanyang Black Ink Nest. Sa madaling salita, hindi lalabas si Mugwang sa labanang ito. Higit sa lahat, naalis ng Old Ancestor ang 5 Territory Lords. Ito ay isang hindi maisip na pagkawala para sa Black Ink Clan. Higit pa rito, nag-iisang sinira ni Yang Kai ang halos 10 mid-grade Black Ink Nests, kasama ang daan-daang low-grade Black Ink Nests. Matapos ang gayong matinding pagkatalo, ang Black Ink Clan ay nasa estado ng kaguluhan. Ang isang malaking bilang ng mga feudal lords ay nagtipon sa paligid ng natitirang mid-grade Black Ink Nests upang protektahan sila at sa gayon ay hindi ma-deploy bilang mga reinforcement. Ang mga nasabing casualty ay yumanig sa pundasyon ng Black Ink Clan. Noong nakaraan, ang dahilan kung bakit nagawang makubkob ng Black Ink Clan ang Great Pass sa loob ng mahabang panahon ay dahil maaari silang patuloy na magpadala ng mga reinforcement mula sa likuran. Ngunit ngayon na si Yang Kai ay gumawa ng napakaraming pinsala, ang bilang ng mga tropa na maaari nilang ipadala ay lubos na mababawasan. Maaari pang ang sabihin na ang Black Ink Clan ay hindi magpapadala ng maraming sundalo upang bantayan ang anumang mga problema sa hinaharap. Kung ganoon, malapit nang matapos ang kasalukuyang digmaan. Kung walang reinforcements, paano lalabanan ng Black Ink Clan ang humans kapag dumanas sila ng napakaraming casualty sa labanan? Ang Black Ink Clan ay kailangang umatras sa sandaling ang sitwasyon sa larangan ng digmaan ay naging hindi na mapapanatili. Kaya, pagkatapos marinig ang balitang ito, ang mga mula sa Yinyang Pass ay labis na nasa sabik. Higit pa rito, nag-iisa si Yang Kai sa teritoryo ng Black Ink Clan, sinira ang maraming Black Ink Nests, at nagligtas ng higit sa 300 artifact refiner, kabilang ang 3 Grandmaster. Gumawa siya ng napakalaking kontribusyon sa human race. Pinalabas na ni Yang Kai si Wu Xinghe at ang iba pa mula sa kanyang miniature universe at sila ngayon ay nakatalaga sa refining hall upang ayusin ang mga warship na nasira sa labanan. Si Wu Xinghe at ang iba pa ay orihinal na 7th grade Heaven Opening Realm Masters, ngunit upang matulungan si Yang Kai, ang kanilang mga cultivations ay bumalik sa 6th grade upang makapasok sila sa miniature universe ng huli. Magkagayunman, hindi ito masyadong big deal. Hanggat mayroon silang profound yin spirit fruit, dahan-dahan nilang maibabalik ang kanilang orihinal na paglilinang. Ang digmaan sa pagitan ng dalawang karera ay puspusan na may ilang dosenang maliliit na sagupaan na sumiklab sa pagitan ng dalawang hukbo halos araw-araw, na may malaking labanan na nagaganap tuwing 10 hanggang 15 araw. Sa mahigpit na pagsasalita, ito ang unang pagkakataon ni Yang Kai na opisyal na lumahok sa isang labanan sa labas ng Great Pass.
Bagamat lumahok siya sa labanan sa Blue Sky Pass noong nakaraan, hindi pa siya opisyal na nakarehistro sa Blue Sky Pass noong panahong iyon. Gayun din, tumulong siya sa pagperpekto ng Purifying Black Ink battleships noong mga unang yugto ng digmaang iyon. Nang sa wakas ay nagawa niyang lumabas at lumahok sa labanan, hindi nagtagal bago niya sinasadyang natuklasan ang lokasyon ng Royal Lord, na sa huli ay nagresulta sa isang mapagpasyang labanan na sumiklab. Ang hukbo ng Black Ink Clan ay dumanas ng matinding pagkatalo dahil sa kanya, na nagbibigay ng pagkakataon sa Blue Sky Pass na mapakinabangan ang sitwasyon. Iba na sa pagkakataong ito. Nang walang napakaraming twists at coincidences, bagamat ang labanan ay nakasandal pa rin sa Yin Yang Pass, favor, malayo pa sila sa ganap na pagtatuboy sa Black Ink Clan. Sa kabutihang palad, ang Royal Lord ay wala sa larangan ng digmaan, kaya ang hukbo ng Black Ink Clan ay tila medyo tamad dahil sa kawalan ng koordinasyon o moral. Maraming territory lords ang pinamumunuan lamang ang kanilang sariling mga hukbo upang lumaban ng mag-isa, na nagpapahirap sa pagbuo ng isang epektibong diskarte. Ang mga mula sa Yin Yang Pass ay kadalasang makakakuha ng malaking kalamangan sa larangan ng digmaan gamit ang mahinang puntong ito. Ang buong Yin Yang Pass ay naging isang higanteng hilingan ng karne. Sa tuwing sumiklab ang malaking labanan, ang Black Ink Clan ay mawawalan ng hindi mabilang na mga masters. Bagamat ang mga tao ay magdaranas din ng mabibigat na casualty, ang mga pagkalugi ay nasa loob pa rin ng isang katanggap-tanggap na saklaw dahil sa proteksyon ng mga warship. Dahil si Yang Kai ay isang sundalo mula sa Blue Sky Pass, wala siyang opisyal na posisyon dito. Gayunpaman, nagpa siya si Tang Qiu na pansamantalang ilagay siya sa squad ni Shu Linggang. Habang naglalaban sila, natikman ni Yang Kai kung gaano kalupit ang larangan ng digmaan, kahit na hindi ito ang unang pagkakataon niya sa gayong larangan ng digmaan. Nang gumawa ng kalituhan ang Great Demon God sa Star Boundary, ang lahat ng cultivators ng Star Boundary ay hinayla sa kabuluhan. Ang labanang iyon ay halos naging sanhi ng pagkawasak ng Star Boundary at bilyon-bilyong buhay ang nawala. Sa huli, ang mga Great Emperor ay humakbang pasulong at sa wakas ay tinapos ang pagngangalit ng Great Demon God. Magkagayunman, palagi itong nakikita ni Yang Kai na brutal, na parang ito ang unang pagkakataon, kahit ilang beses pa niyang naranasan ang ganitong uri ng labanan. Ang pagdagdag ni Yang Kai sa Shu Linggang squad ay nakatulong sa kanila na makapatay ng hindi mabilang na mga kaaway, na nakakuha sa kanila ng napakalaking halaga ng military merit sa bawat labanan na kanilang nilalabanan. Matapos ang mahabang panahon ng pagpatay at pakikipaglaban, ang bawat tao ay nagkaroon ng makapal na layunin ng pagpatay. Kapag ang hangarin ng pagpatay na ito ay sumiklab sa larangan ng digmaan, kadalasan ay humahad lang ito sa mas mahihinang Black Ink Clansmen. Lumalaban, nagpapagaling, nakikipaglaban, nagpapagaling. Ang proseso ay paulit-ulit. Halos mawalan ng oras si Yang Kai dahil ang lahat ng kanyang nakatuon ay sa paggamit ng bawat pagkakataon na mahahanap niya para mapagaling ang kanyang sarili o patayin ang kanyang mga kaaway. Sa tuwing lumalaban siya, lagi siyang nangunguna, at sa tuwing gagawin niya iyon, balot ng mga sugat ang katawan niya. Gayunpaman, hanggat hindi nakamamatay ang kanyang mga pinsala, gaano man kalubha ang mga ito, makaka-recover siya sa maikling panahon salamat sa kanyang Dragon Vein at Wood Element. Ang kanyang mga pagsusumikap ay nagdulot ng makabuluhang pagpapalakas ng kapangyarihan at kaligtasan sa squad ni Shu Linggang, at kahit na pagkatapos ng mahabang pakikipaglaban, hindi sila nawalan ng kahit isang miyembro. Higit pa rito, kadalasan, walang sino man ang masasaktan maliban kay Yang Kai. Ang kanilang squad ay gumaganap ng 10 beses na mas mahusay kaysa sa iba pang mga ordinaryong squad. Minsan ay hinanap siya ni Tang Qiu, naglalaan ng oras sa kanyang abalang schedule, at sinabi sa kanya na maaari siyang bumalik sa Blue Sky Pass anumang oras na gusto niya. Dahil kahit na siya ay maituturing na kalahating disipulo ng Yin Yang Cave Heaven, formal pa rin siyang sundalo ng Blue Sky Pass sa Black Ink battlefield na ito. Inilipat siya ng Yin Yang Pass dito pangunahin upang mangalap ng impormasyon tungkol sa programa ng Black Ink Clan's warship at ang artifact refiners na nasa likod nito. Ngayong ganap nang natapos ni Yang Kai ang gawaing ito, teknikal na walang kinalaman sa kanya ang labanan sa Yin Yang Pass. Kung gustong umalis ni Yang Kai, natural na hindi siya pipigilan ng Yin Yang Pass. Siyempre, walang balak na umalis si Yang Kai. Kung ikukumpara sa pagbabalik sa Blue Sky Pass kung saan wala siyang gagawin kundi magtanim sa pag-atres, mas handa siyang manatili rito at pumatay ng mas maraming Black Ink Clansmen. Bagamat ang lakas ng isang solong tao ay kakaunti, hanggat ang lahat ay pumatay ng ilan pa, ang Black Ink Clan ay mas maagang malipol. Ang larangan ng digmaan ay muling nahulog sa kabuluhan. Dumating at umalis ang mga surges of World Force at Black Ink Strength habang ang human warships at Black Ink Army ay lumaban sa isa't isa.
Isang malawakang labanan ang sumiklab muli at ang apat na armies ng Yin Yang Pass ay naniningil upang pawiin ang momentum ng Black Ink Clan. Sina Yang Kai, Shu Linggang, at isa pang 7th grade Heaven Opening Master, si Jimmy Tong, ay gumala sa larangan ng digmaan sa isang triangle formation. Si Jimmy Tong ay ang vice squad leader ng Shu Linggang Squad at isang babae. Nakilala siya ni Yang Kai nang i-escort siya ng squad ni Shu Linggang upang harangin ang umaatres na hukbo ni He Yuan. Bagamat hindi sila malapit na magkakilala, nagkaroon ng kaunting pagkakaibigan sa pagitan ng dalawa matapos ang mahabang pag-aaway. Si Jimmy Tong ay labis na humanga sa katapangan at lakas ni Yang Kai at pinuri pa niya ito ng pribado. Sa pagitan nilang tatlo ay ang Shu Linggang Squad's warship, na mayroong ilang 5th grade at 6th grade masters na nagpapatakbo nito. Ang mga disipolo ni Shu Linggang, sina Ching Kui at Su Yingzhou, ay kabilang sa kanila. Ang tatlong 7th grade masters ay nagpapanatili ng triangle formation, pinoprotektahan ang warship habang hinihiram din ang kapangyarihan nito upang patayin ang kanilang mga kaaway. Isa pa, kung sila ay napagod o naubos ang kanilang lakas, maaari pa silang pansamantalang magtago sa loob ng warship para makabawi. Ang lahi ng tao ay umasa sa pamamaraang ito upang mapanatili ang kanilang lakas. Hindi may pagtanggol ng human race ang Great Pass na ito kung wala ang mga warship na ito. Ito rin ang dahilan kung bakit labis na nag-aalala ang mga tao sa hitsura ng Black Ink Clan's warship. Kung ang Black Ink Clan ay nagpapantay sa larangan ng digmaan, ang human race ay talagang hindi alam kung paano lalaban sa hinaharap. Kalahating araw na ang nakalipas mula nang sumiklab ang labanan at si Yang Kai at ang iba pa ay walang tigil na lumaban mula noong nagsimula ito. Mabuti pa rin ang kalagayan ni Yang Kai, ngunit sina Shu Linggang at Jimmy Tong ay parehong malinaw na hindi nakapagpatuloy. Bagamat uminom sila ng maraming spirit pills upang mapanatili ang kanilang lakas, ang kanilang mataas na rate ng pagkonsumo ay naging mahirap para sa kanila na palitan ang kanilang miniature universe, World Force. Anuman, ang Human Army ay dapat na mag-withdraw ng kanilang puwersa sa lalong madaling panahon, at sa oras na iyon, natural silang makakabalik sa Inner Sanctum upang magpahinga at makabawi. Pagkatapos ng napakatagal at matinding labanan, ang mga sundalo ng Black Ink Clan ay lubhang nabawasan at ang paglaban na kanilang kinaharap ay hindi na kasing tindi ng dati. Ang 8th Grade Division Commander ay karaniwang nagbabantay sa mga Territory Lords, kaya hanggat ang lahat ay maingat sa larangan ng digmaan, walang anumang malalaking problema. Sa isang tiyak na punto, itinutok ni Yang Kai ang kanyang sibat, pinasabog ang isang feudal lord na sumugod sa kanya sa ulap at ang makapal na itim na dugo ay tumalsik sa kanyang mukha. Hindi dahil hindi kayang protektahan ni Yang Kai ang kanyang mukha, sadyang tamad siya na sayangin ang kanyang lakas para gawin iyon. Sa anumang kaso, walang epekto sa kanya ang Black Ink Strength. Sa pag-aari niya ng World Tree Clone, hindi siya mapipinsala kahit nababad siya sa itim na dugong ito. Habang ibinababa ni Yang Kai ang kanyang sibat, may nahadyop sa kanyang mata at tumingin siya sa isang tiyak na direksyon. Sa kanyang paningin, ang humans at ang Black Ink Clansmen ay nakakulong sa isang mainit na labanan ng biglang, isang maliksi na figure ang pumasok sa kanyang paningin, ngunit ito ay nawala kaagad pagkatapos. Bahagyang itinaas ni Yang Kai ang kanyang kilay, iniisip kung niloloko ba siya ng kanyang mga mata. Gayunpaman, nakita niyang medyo pamilyar ang figurang ito. Bago pa siya makapag-isip, isa pang squad ng Black Ink Clansmen ang sumalakay mula sa gilid. Mabilis na tinipon ni Yang Kai ang kanyang mga iniisip at itinaas ang kanyang sibat upang salubungin sila, na iniwan ang isang bundok ng mga bangkay sa kanyang likuran. Gaya ng inaasahan, isang utos na mag-withdraw ay dumating mula sa Yin Yang Pass sa lalong madaling panahon. Kasunod ng utos ni Shu Linggang, ang warship ay tumalikod at lumipad patungo sa Inner Sanctum. Bagamat hinabol sila ng Black Ink Clan, mahirap para sa kanila na tumagos sa mga depensa ng tatlong 7th Grade Heaven Opening Realm Masters. Kaya't hindi na sila nang ahas na magpatuloy pagkatapos ng ilang sandali. Hindi nagtagal, lumipad pabalik ang squad sa Inner Sanctum, naiwan ang hindi mabilang na mga bangkay ng Black Ink Clan sa hellish battlefield. Magpahinga ka, at maging handa sa pakikipaglaban anumang oras. Aayusin ko ang warship. Utos ni Shu Linggang bago itago ang malaking barkong pandigma sa kanyang miniature universe at tumungo sa refining hall. Bagamat hindi nasugatan ang mga miyembro ng squad, ang kanilang warship ay nasira sa maraming lugar at kailangang ayusin ng mga artifact refiner ng refining hall.